Good morning, church. Come on, let's stand. Hallelujah. Thank you, Lord. And truly, let us be reminded as we sing this song that nothing can separate us from His love. Amen. Because truly, He is our God, our Savior, and our healer. Amen. Hallelujah.
Jesus, oh God. Hallelujah. Oh, come on. Let's exalt His name. Come on, church. Be filled in the presence of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we acknowledge your presence, Jesus. Come on, church. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, glorify thy name. Oh, we magnify your presence, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. What the scripture says, God lives in us, and His love is made complete in us. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. Thank you, Father. All glory belongs to you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
You've never let me go. Now sing, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying everlasting love. You'll never let me go. What is that? And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Hallelujah, King Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For you are faithful, O God. For you are good in our lives. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. All glory belongs to you, Jesus. Oh, you are worthy of our praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga na to. Thank you, Jesus, sa iyong pagkilos, O God. Oh, hallelujah. Truly, though we can do nothing, O God. Apart from you, we can do nothing, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, you deserve the highest praises. You deserve the honor in the name of Jesus. Sa iyong pabulit, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! A blessed morning sa ating lahat. Amen po ba? Are we excited sa ating announcement? Ay, excited po ba tayo sa ating announcement? Ayan, dapat for the energy. Ayan, so for our announcement po, so, by next week, gaganapin na po ang ating anniversary. Kaya naman, wag po tayong baludan eh. Wag po tayong mawawala. So, ang start po ng ating anniversary is exactly 1 p.m. So, before 1 p.m. po, make sure nasa chat 2 na po tayo. Amen? Wala pong malililin eh. Kanya mo po palang malapit yung chat 2. Amen? So, yun lamang po. Ngayon po is mag-proceed na po tayo sa ating Word of God.
Sige po, let's pray for our offerings before po tayo mag-proceed sa ating message. Hallelujah. Sige po, hawakan niyo yung mga kaloob ninyo. Hallelujah. Sige po, let's pray. Heavenly Father, once again, we thank you. Salamat sa panibagong oportunidad, Panginoon, para pagpalain namin ng iyong ministeryo. Lord, we are grateful dahil sa nakalipas na isang linggo, Panginoon. Tunay nga, Lord, nagmamanifest ang provision mo sa aming pamilya, hindi lang sa aming sarili, Panginoon, kundi sa buong sambahayan, Panginoon. At dahil doon, Lord, you are worthy, Panginoon, ng lahat ng kaloob namin sa umagang ito. We give not because we want to be blessed, but because we want to obey and because we love you. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo pa ng husto, Panginoon, ng lahat ng kaloob na to, magamit for the expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Okay. Kumusta ako po? Kumusta po kayo? All is well? Medyo matagal-tagal po nung huli tayo nagkita dito sa stage. No? May busy ko karang youth. Every Sunday, ako yung kaharap nila, sinawa no yata ako. So ngayon po, I want you to listen very carefully sa mga salita na maibabahagi ngayon. Ngayon pa lang may precaution na ako. Buta mga buko lang kayo eh. Picturean nyo nga yung sarili nyo ngayon. Puta kalwal-wal, iwan ako itsura. No, bato-bato sa langit ang tamaan, wag. Because really, I preached this last Sunday sa mga kabataan. At talaga namang, I could say na nabago ang mindset. No? Kasi masyado tayong maging komportable king kay eh. No? Sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon, tutimukan yan, medyo hindi tayo komportable kasi mapalin eh. Bless the blessing aircon mo. But today, I would like to talk about how you can embody Christ. Pakita nga natin yung title natin, Ban. Ang title ng message natin today is Embodying Christ, a Visible Representative of Jesus. Pag sinabing embody, parang isinasa pamuhay mo. Kumbaga, kung paano ka mabuhay, nakikita ang Panginoong Yesus sa'yo. Kaya nga sabi, a visible representative of Jesus. Visible, aliya invisible. Tanong ko nga po, alam ba ng mga kapitbahay ninyo ng mga Kristiyano kayo? Alam ba sa trabaho na Kristiyano kayo? Pota po dabaloy eh. Na? Sino dito ang mga Kristiyano? Magnitas lang ang gamat. Sino dito ang mga invisible Christian? Yung ayaw magladlad, ayaw maglantad. Alam niyo po, di ba, sa mundo, pag sinabing you come out of the closet, anong ibig sabihin nun? Bigladladla. Tama? Hindi, akusto. Di ba, pag sinabi sa mundo na, you come out of the closet, yung term na yun, ibig sabihin, nilabas mo yung tinatago mong personality. At kung titingnan natin, yung connotation nun, hindi maganda. Kasi pag sinabing migladladjing metong tao, ibig sabihin, pipilit nitang alipwede. Tama ba? Pero coming out of the closet is not always a negative thing. Alam niyo po ba, kung yung iba, they are coming out of the... Alam niyo ba nung October 11, may holiday na sinelebrate buong coming out day. Ikitsita yung Facebook. Coming out day, October 11. Alam nyo, inspired yun sa naging march ng 5,000 gay and lesbians noong 1980s para ipaglaban yung mga karapatan nila. Doon nang galing yung inspirasyon na yon. Imagine niyo yun October 11, they celebrate coming out day. O ikakapilan ng coming out day mo. Na? Kapilan niya yung coming out data mo bilang Kristiyano. Nung ilo, no? Nilalabas nila yung sa tingin nilang sila, how much more yung katamong Kristiyano? Sabi mo kayong kasiping magladlad na ka.
Sasabihin nyo, ang pangit naman ng connotation ng term naman, yung magladlad. Sabi ko nga, it's not always negative. Kaya ako tinatanong kung alam ba ng mga kapitbahay ninyo na Kristiyano kayo, kasi puta sa saliko iyo. Diba? Pag sinabi kasing Kristiyano, masyado na kamang banal. Ayaw natin natatawag na banal. Sabihin ako masyado kang banal, praise the Lord. Pero tayo, ayaw natin kasi parang pag ganun, parang insulto. Diba? Pero pag sinabing masyado kang banal, praise the Lord. Tama ba? Introya pa kantay tayo. Sino na po nakarating dito ng Baguio? Magtas lang gamat. Sino nagbiyahe paakyat ng Baguio na umaga? Umaga lang ha, umaga. O yung gabi. Alam niyo mas maganda umakyat ng Baguio pag gabi. Sino dito yung naka-experience nun? Ako pareho. Umaga at gabi. At kapag gabi tayo umakyat ng Baguio, doon pa lang sa baba, ano makikita mo sa taas? Mga ilaw. Tama ba? Makikita mo yung ilaw ng mga bahay, yung mga buildings. At ako, meron akong palatandaan na kapag malapit na ako sa Baguio, yung tunnel na pag ano, no? Yung may mga parang bintana sa gilid. Tapos makikita mo yung mga bahay. Yun yung palatandaan ko na malapit na ako sa Baguio. Alam niyo po ba nung unang panahon ng biblical times, alam niyo po ba paano nagta-travel ang mga tao? Lahat ng mga towns during that time elevated langan. Maka-elevate lang. Hindi kasing taas ng Baguio. Siguro, basta elevated, hindi yung katulad nung sa atin na normal na kapatagan. When they travel, ang nagiging palatandaan nila yung ilaw. Kasi nga maka-elevate na rin bale. Kaya yung mga tao, kahit madilim, nakakapag-travel sila from one place to another because they are being guided by that light. No, bakit? Anong kinalaman ng Baguio sa pagiging Kristiyano? Tayo ba pag nakikita tayo ng mga tao, ano ba nakikita nila sa atin? Baguio o Arayat? Ha? Kung paano nagiging capable ang mga sinaunang tao no, na mag-travel from one place to another kahit madilim dahil sa nakikita nilang liwanag. Kaya nila. Tayo ba? Pag nakikita tayo ng mga kumare natin, pag nakikita tayo ng mga kumpare natin, or ng mga asawa natin na hindi pa kilala ang Diyos, sino ba yung nakikita nila? Alam niyo, isa sa mga reasons kung bakit meron yung mga mahal natin sa buhay ang hirap dalhin sa presensya ng Panginoon kasi hindi na nila nakikita yung Baguio sa'yo. Ha? Totoo. Kasi your greatest testimony, kung talagang totoo yung Diyos sa sinasamba mo, is kung paano ka mamuhay. Kung hindi nakikita sa'yo yan, unang-una ng pamilya mo, ang pamumuhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, don't expect na one of these days kayabe mo lang at tsukini. Nung walang magbayo. Maray ko naman. Kasi po, ang pagka-Kristyano, hindi yan parang damit na susuotin mo pag Sunday, kay ba't ning service lukas may pasibayo. Ang Kristyano, alam niyo, naniniwala ba kayo na ang pagpili sa Diyos ay isang desisyon na kailangan mong gawin araw-araw? Hindi yung pag Sunday ka lang, nagdidesisyon, Lord, I will follow you. Lord, I will trust you. At yung king ararep, pero pag Sunday, alayo. Maili kayo. Guilty ko yata. No? Sasabihin mo, mahal ko ang Diyos. Pero mag-upo lang yan 2 oras, mainip ka. Hindi totoo? Sasabihin mo, mahal ko ang Diyos. Pakalawa na namang mag-preach pastoral. 12:30 na, maranop na ako. Tumatawa kayo. Alam nyo, kung alam mo nagugutom ka kapag kasi alam nyo naman ang oras ng service is 10:15, magalmusal ka. Di ba? Ang taong gusto sa presensya ng Panginoon, gagawa ng paraan para maprolong yung oras na pagsamba niya dito. Di ba? Minsan, hindi natin naintindihan, mali yung mindset natin. Masyadong late yung service, kalambat ng pastoro, tiyak kami yan. Tiyak kami yan before ka muntakin eh.
Yakusta. Yung mga kabataan, sanay nang walang almusal. Kaya pag after nila dyan, merong pa-breakfast yung mga youth officers. Kasi we understand that our service is early. O ikata mo, magreklamo tamo, masyado yung late. Eh di mga kabayo kamuntakin eh. Di ba? Ang simple ng solusyon, pinahihirapan natin ang ending ngayon, naku-question yung faith mo. 12:30 na payari, tapos sa timpang meeting. O, katulad yan, after na nini, mag-meeting. O, mayangan kayo. Di ba? Sabi ko nga, baguhin natin yung pananaw natin itong araw na to. Gusto ko ma-refocus tayo. Alam niyo po, kung meron isang mga tao na kailangang nilulook up na mga kabataan, tayo yun. Tayong mga magulang. Hindi tayo hindi baligtad. No? Pag nakikita ng mga kabataan na lagi kang on time, ma-inspire lo. Pag nakikita ng mga kabataan na on fire ka sa pagpupuri, na-inspire sila, mga ako kasi kakain na magpuri. Ako din. Bigyan nyo na po yung Libay. May ikit yan last week. Ito po yung isa pang tanong. Kung bukas ipagbabawal na ni President Marcos, gagawin niya ng against the law ang pagsimba or ang pagiging Kristiyano. Let's say lahat ng Kristiyano bukas, pahuhuli niya. Sandali lang po. Sandali lang po. Ito po yung tanong ko. Yaw po mangutang na eh. Halimbawa, sabi ni President Marcos, starting tomorrow, I will not allow any kind of worship. Lahat ng Kristiyano, huhulihin, ikukulong. Nanong malyari kaya ka? Posasanda ka? O palalayain ka nila kasi kulang sa ebidensya? Kulang yung ebidensya. O ya, nyari, example niya mo po yun eh. Ako kay. Sa ating Malaya. Sabi ni President Marcos, Kristiyano, kulong. Ikit na Malaya, Kristiyano ya. Timalaya, kulang po yung ebidensya. So, pwede na ako pong muli. Di ba pinakamalaking sampal sa atin yon? Hindi ba masakit yon? Kiniklaim mong Kristiyano ka pero hindi nakikita ng iba? May hearing. At yung judge, na in verdict na kaya ka, okay. Kristiyano ka ba? Opo, Kristiyano po ako. Okay na, ano pong verdict? Not guilty. Kulang sa ebidensya. Alam mo kapatid, kiniklaim mong Kristiyano ka, tapos nakikita nila hindi talaga, yun ang isa sa mga pinakamasakit na sampal na pwede mong ma-receive. Makapusas kayang kini ka, maglamyerda ka, kulang, not enough evidence pala. Hallelujah, wag naman. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Pag sinabing you are a representative of Jesus or you embody Jesus, hindi ko po tinatanong kung mag-charge ka ba or kung uma-attend ka ba ng RRF. Hindi po yun ang basihan. Pag tinanong ka, are you a representative of Jesus? Balo po ring ambassador. Diba? Pag sinabing ambassador of the states in the Philippines, representative ng United States dito sa Pilipinas. Kaya nga kapag naipanganak ka sa tapat ng US Embassy, let's say, mag-labor ka na tapos aksidente, doon ka nanganak sa harap ng US Embassy, you can actually claim a citizenship kasi yung lahat ng nag-ooperate na batas doon are covered by the US, not the Philippines. Same with the representative, the ambassador. Kapag ang representative ng Amerika magaling mag-handle, maganda ang paningin, maganda ang image niya dun sa bansa kung saan siya nagre-represent. Naintindihan niya po? When I say, are you embodying Christ or are you a visible representative, I'm not asking if you are a regular churchgoer. I'm not asking if you are an RRF member. I'm talking about a visible, ito pong ahakakit da. Pag sinabing visible, yung nakikita nila, no?
yung hindi ka nahihiya, hindi ka nahihiya, hindi mo kinakaya na ako, anak ng Diyos, hindi ko kinakaya na ina-identify ako sa Panginoong Jesus. Ako marine. Ang ilaw, ma-appreciate mo saan? Sa dilim. Tama po ba? Ang ilaw, mas nagiging visible sa dilim. You cannot, let's say, King San Fernando, pag September 1, dahil Christmas capital tayo, kagad sa may papuntang intersection, nakaayos yung mga parol. Hindi po ba tama? Hindi po ba? Tayo lang mga Kristiyano, mga Pilipino ang nagse-celebrate ng Christmas as early as September 1. Nagulat ako noon, unang beses ko bang nag-September 1. First time namin nag-September 1 sa Mapalad. Ako pala, first time ko, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. That's 3 years na kaming kasal, pero first time po namin nag-September 1 sa Mapalad. Nagtataka ako, alas 3 ba yun, Nay? Ha? O alas 2 pala. Ang lakas ng tugtog. Sabi ko, ano nangyayari doon? May nag-aaway ba? As in, alam mo yung tugtog na as in malakas talaga. Paglabas kong gano'n, hinahanap ko, nandun yung speaker sa labas, putalak, baka naiwan lang, na nagpi-play. Tapos sabi ko, ay, ang lakas. Nakita ko ng biyanan ko. Hininaan niya. Siyempre, hindi ko naintindihan eh. Tapos kinabukasan, doon ko lang na-realize, September 1 pala. Di ba? Berna, Pasko na. Di ba? Sa intersection, or nagsistart na tayo maglagay ng mga, kahapon, yung mga ushers, naglagay na ng mga pailaw dyan sa labas. Sindita lang yan rin. Appreciate mo lang. Somehow, makikita mo maganda, pero tunay mong ma-appreciate yung ganda ng mga dinesign nila yan kapag madilim. At kagaya ng pagkatao mo bilang isang Kristiyano, ang pagiging Kristiyano hindi po tinatago. Alam niyo kapatid, kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, pag nakikita nila sa'yo, sila mismo magtatanong, parang may kakaiba sa'yo. Hindi mo kailangang ipangalantaran na, king asawa mo na, uy, Kristiyano ko, magatan ko ka rin. Ikaranganak mo na, magatan ko ka rin, Christian ko, usher ko ka rin, tutugtog ko, magkanta ko ka rin. Hindi mo kailangan gawin yan, kapatid. Sa sobrang nag-uumapaw yung, alam mo yon, yung pananampalataya mo sa Diyos, yung mismong mga tao na nakakapansin, bakit may kakaiba sa'yo? Bakit kapag kausap kita, or bakit pag mayroon akong gustong hanapin na, alam mo yon, something, ikaw yung gusto kong makita. Bakit meron something sa'yo na wala sa iba? Opo to, kabaligtaran. Patsiyakakit na ko. Wala po. Pag nakikita nila tayo, mas stress lang. Dadaan ka lang dun, manyaralang pasbol. Again, everybody say visible. Iakasa sa likod. Our job and my job is to really present Jesus in the society. The culture, hindi yung church. Kapag lalabas tayo, let's say, nasa mga barangay tayo, nasa mga normal tayong buhay, we represent, hindi natin nire-represent ang church, just to be clear. You don't represent IPJM Arayat when you evangelize. Pag ba meron tayong bagong member na gustong makakilala ang Panginoon, ang ipapasok mo agad, ang pangalan ng church namin is In the Presence of Jesus Ministries. Bayo may pag-pray? No. Dadating lang yun pagkatapos na mo patanggapin. Tama po ba? Ang una mong ihahapag sa kanila, una mong ipapakilala ang Panginoong Jesus. Kasi yun ang trabaho mo, trabaho ko. No, it's really to represent God, to represent Jesus, not the church. But don't get me wrong, I'm not saying don't represent the church, ha? I'm just saying, when we are outside of the church, our job is really to represent the Lord. Wala nang iba. How can you determine if what you're looking at is a false preacher? Paano mo malalaman kung yung nasa harapan mo, false preacher? Ibig sabihin, hindi totoo. May ibang agenda. Kapag ibang agenda, hindi ang Panginoong Yesus, bahala kayo.
Ayoko na lang magsalita. Ang isa pa sa mga naging komportable tayo, no? Sa church, normal lang na nagtataas ka ng kamay. Normal lang na kumakanta ka hanggang kahit sintonado ka. Walang problema doon. Di ba, Papsi? Talagang tamburin eh. Gusto ko nga i-recruit si Papsi sa worship team eh. Di ba? Walang magsasabi sa'yo na masyado kang masigla. Pray ka ng pray. Pwede ba sa loob ng isang araw huwag kang mag-pray? Meron ba kayo na-encounter na ganun dito sa church? Or puro na lang kayo RRF? Ayoko, masyado kang addict kay Lord. May maririnig kayong ganyan dito? Wala. Kasi we are doing the same thing. No? Yun ang ginagawa natin. Every week, may midweek, may Kingdom Invasion, may mga kung ano-ano tayong events. Nagsumasamba tayo sa Diyos, pero wala tayong naririnig na kahit ano negatibo. Why? Because this is the culture. Pero, ang bilin ng Panginoon, yung ginagawa mo dito sa church, ayoko lang na gawin mo dito sa loob ng church. Mas gusto ko yung ginagawa mo dito, gawin mo sa labas. Kasi doon sa labas, doon maraming walang gumagawa niyan. Dito sa church, masyado tayong komportable, no? Nasanay na tayo na, itong upuan na to kay Ate Malaya, walang pwedeng uupo dito kundi siya lang. Di ba? Palagyan ko na ng pangalan yan. No? Masyado tayong nasanay. Well, there's nothing wrong with that. Naging komportable tayo, which is good. No? Ibig sabihin, you feel at home kapag nandito tayo sa church. Pero, bilang mga Kristiyano, meron tayong duty. No? Meron tayong responsibilidad. At ang gusto ng Diyos, kung dito, umaawit ka para sa Kanya, iya ka mag-videoke mo king kilwal. Nung makabirit ka rin. Kung dito, paladasal ka, you always pray, sa labas, ganun din. Pagpapasok ka dito sa loob ng church, lulublakin. Yun din yung napapansin yun? Pag siya lulublakin. Nakita niyo po ba yung ginawang video ng mga kabataan na pumasok si Nori, tsaka si Jasper, tapos pahiga na sila sa sahig? Di niyo ba nakita yon sa Facebook? Yung pumasok sila dyan, tapos kunyari nagpapanggap silang bagong invite, tapos nandyan yung mga usher sa papasok na ganun si Jasper. Sa sobrang malamarina niya, may kiranay kayang kaya. Yun po yung connotation behind ng message na yon. Pero pag nasa labas ka, masyado kang confident. Pero Chuka Kenny, paniya kang sabi mo sa katabi mo, kung ano yung ginagawa mo dito sa loob, gawin mo din sa labas. Alam niyo po ba bakit ganito na lang kami dalawang magkapatid, no? Ganito na lang kami kadesperado na bumuo ng ganitong klaseng community sa mga kabataan. Nakikita niyo ba effective ba? Sino po nagsasabing effective kung ano yung ginagawa ng church ngayon sa mga kabataan? Ganito kami ka-desperate, no? Na i-build up yung ganitong klase ng community. Kasi mas, mamili kayo. Saan nyo gustong makita yung mga anak nyo? Sa labas o sa church? Gusto nyo ba pag lumaki sila, hindi sila sakit sa ulo? Yung hindi puro nababarkada, alila tambay kay computer shop, alinununo ka rin mumunta, mas pilinandang munta kini kaysa king kilwal. Buriyo ba ita, parents? Of course we want that. Kaya ganun kami ka-effort na magkapatid na, alam niyo po yun, mag-produce ng ganitong klaseng programa para sa mga kabataan kasi nga, ang gusto namin, mas piliin nila nandito kaysa nasa labas sila. At maraming testimony na po, itong nakaraang 9 weeks na to dun sa series na ginagawa namin, ang dami mga kabataan na nag-level up na dati hindi regular sa pag-attend, pero ilabis ang mag-absent. Dati ay lang mag-tights or mag-struggle laking pa mag-tights, pero ngayon mamiyela. Yung alam mo yon, yung ikaw na nanay, na alam mo nandito sa church yung anak mo, komportable ka na kahit lumaki siya, mag-teenager, yung magbinataya, kami gaga nakakasibalo mo, founded siya King Word of the Lord, King Word of God. At alam mo na, hindi naman sila napapasama pag atsula kini.
anak ng Mamarchi. Saling pusa yaking youth, pero eya pa youth. Children niya pa, kaya mo, nakikita niya yung ginagawa ng mga kabataan, nakikita niya yung mga ate niya nandito, tsaka matangkad na daw siya, which is totoo naman. Matas siya pa kako. Nakiusap siya kay Ate Gil niya, Ate Gil, gusto ko sa youth. Nagpaalam niya kako kay Gil. Sabi ko, paalam ka sa mga pastor, kako okay mo. Kahit saling pusa lang. Pero mag-enjoy yun. Ibig sabihin, meron silang nakikita na something do sa mga ate at mga kuya nila na gusto nilang gayahin pagdating ng panahon. Tama ba? Kaya namin binibuild up yung ganitong klase ng community para sa mga anak natin. Alam mo yun, kapag nakatapos sila, no? Pag nakatapos sila, alam nila yung araw ng pamamahinga. Baluye po yung araw ng pamamahinga. Aliway tang patsemete na kanya. Ang araw ng pamamahinga is what? Sunday. Ang tawag dyan, Sabat. Bali po ba King Israel, kapag Sabat or kapag Sunday, pagpatay, di ba, rest day yon. Kaya any kind of work is prohibited. Ibig sabihin, ka pwedeng mag-effort na magluto or kahit ligpitin yung, di ba nga, niligpit lang nung lumpo yung niya, yung banig niya, on the Sabbath, kinutsasa ng mga Pariseyo. Kasi bawal to. Sabi ng mentor ko noon, pumunta sa Israel, unti mong pagpatay ng ilaw, that's considered work on a Sabbath. Mamatda kang suluwa. O, huwag kang magpapatay ng ilaw, Papsi. Kami, pagpapatay lang ng ilaw, considered yun as work, bawal to. Di ba? Nainggit tayo sa Japan. Japan is a very rich, very first world country. Totoo naman, nakikita natin, facilities, patsemintarak, pag nandun ka, talagang lahat, convenient. No? Maingit mo. But you know what? Christians in Japan are crying out for their country. Only 1% of the total population ng Japan ang Kristiyano. Alam niyo anong iniiyak nila sa Diyos? Yung araw ng pamamahinga. Hindi nila, dahil nga workaholic la. No? Workaholic la rin, ng Japanese. So, they don't really honor the Sabbath day. Yun ang iniiyak. Kaya sabi ng mga Kristiyano doon, yung mga kaibigan ko doon, kaya daw ang Japan laging nililindol, laging pinupuntahan ng mga natural disasters, or kapag di ba, New Year na New Year, nilindol. Tapos meron silang parang ina-anticipate na parang malaking earthquake somewhere in the central part of Japan na pwedeng kumitil ng ganitong klaseng no? Christians are praying for this desperately. Why? Because they know sa kultura nila hindi uso ang pamamahinga. Pray ka tamo. Blessed tamo kasi Sunday is para King Lord. Alam niyo ba mga nanay, mga tatay? O, ini na naman. Lawin niyo, Nora. Tingnan niyo yung mga noon ninyo po to. Kapag ang Sunday negotiable sa bahay, ibig sabihin ng negotiable, wala lang sa'yo, kahit magsimba yung mga anak mo or wala lang sa'yo, malaking problema yan. When you allow Sunday for your kids or for your family members to be at somewhere else, not in the church, ay, yatin niya kasing kain nga na ako kayang school yatin niyang baseball practice, niya basketball practice. Yatin niya kasing kain Ako kahit wala pa akong anak, no? Ganun, the same way na pinalaki kami ng mga ni Pastor Freddy, ni Pastor, Sunday is really not negotiable. Whether you like it or not, Sunday is Sunday, tsuka dapat church. What's the advantage of that, yung mga parents? Sa palagay nyo? Yun ba yung, masasabi mo ba na hinihigpitan natin sila pag ganon? Can we say to our, or can these children really say to, masyado na kamang mahigpit? Sunday. Puri mo ko lagi church. Hindi naman yun para sa atin. Para sa kanila, hindi po ba? Alam nyo kasi kapag mga naging professionals na yung mga yan, kapag mga naging professionals na yung mga yan, kapag alam nilang ibigay
i-offer sa Panginoon yung araw ng linggo, may pigaganakan yan. Sasabihin ko na sa inyo. Kapag alam niyang ibigay kung ano yung para sa Diyos, unang-una yung araw ng linggo, pag bumuo yan ng pamilya, kami gaganaka. Kasi alam niya, priority niya ang Panginoon. Kung lalaki man yan, kami gaganaka kasi magiging magandang halimbawa, magiging magandang padre de pamilya, no? Ililid niya yung pamilya niya sa tama. Kasi alam mo, na practice siya na pag ang araw ng Sunday ay para sa Diyos. Kung babae man yan, balo mo magiging magaling siyang nanay. Or let's say, kung ano man yung pinag-aaralan nila ngayon, no? Let's say, ating kang anak ka mag-abogado. Diba? Pati maging abogado yan, balo na yung meron siyang takot sa Diyos, yung abogado, pati abogado ko, ano sabi, magaling kang maglaram. Hindi totoo? Kasi whether you like it or not, kaya tama o mali yung kliyente mo, kailangan may pagtanggol. Mali totoo? Kapag business, yung mga anak natin, lumaki, nakagraduate, business administration, MBA, business management, mga naging business people. May pigaganakan yan kasi kapag siya na ang nagtatayo ng business, yaman lamang. Hindi niya lalamangan yung kapwa niya kasi nire-represent niya ang Panginoon sa kung ano man yung profession niya ngayon. Nung teacher yaman yan, every time naturo yung anak, no? Nakikita sa kanya yung makanini-palak, pati Kristiyano yung teacher. Di ba, kadami nating mga kabataan dito na mga magiging future educators. Sobrang blessed ng church. Nag-originate yun saan? Sunday, not negotiable. Kung sa mga anak natin, nire-require natin yon, dapat atsuka church pat Sunday. Buri ko atsuka church. Dapat ikaw muna. Dapat ikaw din. Tama ba? Mga nanay, mga tatay, ako bubulat, masakit ako yata panamdaman. Gusto natin yung mga anak natin nasa church pag Sunday, dapat ikaw makita muna nila sa'yo. Kung tatay ka, kung nanay ka, dapat atsuka Kenny. Kasi kung ano lang naman ang ginagawa mo, yun yung gagaya nila. Sasabihin na, require mo kong mag-church, pero ikay nakamamagatin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mag-ready kayo eh. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 15 to 16, ito po yung text natin. Basahin natin ha. That you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Pwede ba sa Tagalog? Philippians chapter 2 verse 15 to 16. Basahin natin sa Tagalog. Alam niyo po nung pinirich ko to sa youth service nakaraan. At some point medyo hesitant ako kasi may mga bago. No? Medyo parang somehow tutuloy ko ba to o hindi? But then, the Holy Spirit, may nasense akong something. Kung meron tayong mga anak na maliliit, at gusto natin, or meron tayong gustong ituro sa kanila about sa kung ano yung tama at sa mali, mas maganda, tinuturo natin yun habang bata pa. Tama po ba? Kasi kapag kinalakihan na nila yan at nakasanayan na nila, mahirap nang baguhin. Kaya tinuloy ko. Sabi dyan, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa ngayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang binabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki kong kung hindi nawalan ng kabuluhan ng aking mga pagpapagal sa inyo. Yan ang sabi ni Paul.
Ngayon ang question ko, sabi ko nga kanina, yung example ko sa Baguio, we are called the salt and the light. Tama ba? Asin at ilaw ng sanlibutan. Tama po ba? Salt and light. Pag sinabing salt, may lasa. Pag sinabing light, nagliliwanag. Ang asin, kapag wala ng lasa, ay asin yan. Tama ba? Ano lang siya? White. White na mga ganun-ganon. Kasi ang asin, hindi pwedeng mawala ng lasa yan. Tama ba? Ang ilaw, puta naman sabi mo, ilaw ko nga, pundido na yaman. Or solar, gumagana lang pag may araw. Ang sabi ng Bible, tayo ay mga asin at ilaw ng mundo. Ngayon, paano mo masasabi na, makanana ko nga sabi na yako, kay ko, asin at ilaw ako. Paano ko mapapakita through my commitment na ako, asin at ilaw ako? Ito po yung sagot. He says by holding forth the word of life. Meaning, you're giving a biblical perspective sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay. Ano ibig sabihin nun? Think kang problema, you consult the Bible. Think kang kapate, you consult the Bible. No? Ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, hindi pwedeng hindi involve ang Diyos. At kapag may lumalapit sa'yo, nanghihingi ng tulong or nanghihingi ng advice, let's say, o Mars, nanggawang ko kini. Kaya ikang lepitang ko Kaya ako manutang. Tingkong kutang. May nilapit siya sa'yo. How will you help these people na ikaw ang nilalapitan na kailangan mo magbigay ng advice? Or kailangan mo silang tulungan or magbigay ng wisdom sa kung ano man ang pinagdadaanan nila? You consult the Bible. And every time you preach, kung RRF leader ka man ngayon, or cell group leader, or leader ka sa church, every time na magsasalita ka sa harapan, hindi pwedeng hindi galing sa salita ng Panginoon kung ano ang binabahagi mo. Hindi pwedeng lalabas, hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Kung ano lang ang sinabi ng Diyos, yun lang ang sasabihin mo. Amen. Nagiging asin tayo, nagiging liwanag tayo ng sanlibutan kapag pinapractice natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, hindi ko alam kung ano-ano na lang klaseng batas or anong klaseng, kung anong klaseng generation yung ini-establish sila. Sila mismo naglalagay sila ng mga sarili lang paniniwala, no, na ang babae at lalaki daw, hindi lang yung dalawa. Meron daw sa gitna. Or meron pa daw mga mahahabang letters. Pilipilit nilang sabihin na ang babae at ang lalaki na kahit hindi pa kasal, nagsama, okay lang kasi ginagawa ng iba. The world is establishing its own standards. Yung sarili nilang paniniwala, labas sa salita ng Panginoon. Ngayon, ikaw na Kristiyano, how will you handle that? Paano mo ngayon isasapamuhay yung pinaniniwalaan mo? O ini, November 1. Uso na naman yung mga nakakatakot na palabas. Hindi totoo? O, mag-advise ko kaya kayo, mga nanay. Kaya ako mimimuan November 1 is what? Halloween. Diba? Did you know, naalala niyo yung preaching ko about Christmas na galing siya sa pagan practice last year? Halloween, same. Galing, it was derived from a pagan practice. Ibig sabihin pagano, yun yung mga sumasamba sa mga rebulto, sa mga araw, nung unang panahon. No? Same with Halloween. Now, why is it that Christians, if we as Christians should celebrate Christmas, di ba sabi natin, celebrate natin yung Pasko. Di ba tinanong ko kayo, hindi kayo makasagot? Tinanong ko kayo, if galing sa pagano, paniniwalang pagano ang Pasko, isa-celebrate mo pa ba siya? Noong una ay hindi kayo makapagsalita. Pero at the end of the message, sabi nyo, yes, I will celebrate Christmas. Kasi it gives joy, di ba? It's the season of giving, it's the season of ganito, at inaalala natin ang pagkapanganak ng Panginoong Yesus, which is true. Ngayon, bakit ko sinasabi na ang Halloween hindi dapat i-celebrate? Diretsahan. Ang Halloween kasing paniniwala natin,
is ang sa atin kasi, ang kultura ng mga Pilipino, pupunta doon sa mga puntod ng mga namatayan. I don't see anything wrong with that if you are just, inaalala nyo sila. Pero ang sinasabi ko pong pag-celebrate ng Halloween ganito, yung bibihisan mo yung tao ng costume na hindi naman sila. Ay, hindi pa. Minsan, parents pa ang uy, ganda ng ito, manananggal costume. Imagine ang ilibay, makamanananggal costume niya, November 1. Yung mga kamuha ng kantatang na. Or minsan, mga apo natin, binilang kita Elsa costume. O Elsa yon, Frozen. No. Alam niyo po ba kung bakit? Mga kamagulangan, makinig kayo. If meron kayong mga maliliit na bata, and then sa school nila, itong Halloween, they celebrate, don't let them participate. Ako, yan isa sa mga bilin ko sa mga kabataan. Alam niyo po ba kung bakit? Halloween, hindi kagaya ng Pasko. Ang Pasko, ano pinopromote niya? Kapag Pasko, ano nararamdaman mo? Masaya. Tama ba? Pag Pasko, punong-puno ka. Renewed hope. No? Season of giving. No? Masaya. Ang saya ng tingnan na magkakasama kayong pamilya. Yun ang nararamdaman mo. Pag Halloween, hindi. Halloween promotes death. It promotes fear. No? It promotes lies of the enemy. Napilit nilang binibihisan yung mga sarili nila na hindi naman sila. Pilit nilang nire-represent yung mga makamundong bagay. Walang ibang dapat nire-represent ang mga Kristiyano kundi ang imahe ng Panginoong Yesus. Paano Sam kung Halloween pero magbihis yung Jesus Christ? Di ba? Binabaligtad nyo ako ginigisan nyo ako sa sarili kong mantika. Inuutakan nyo ako. Alam ko na yan, expect ko na yan. Paano yung Sam, hindi pwedeng mag-absent kasi ating grade, yung school, Pacheya Mekiabe, matas aqua grade. O bibisan ko na lang siya, San Pedro, talan niyang manok. No. Alam niyo po, bukod dun sa Halloween promotes death, no? It promotes fear, it promotes kasinungalingan. You are actually allowing these unclean spirits to penetrate your children. Kasi, yung atmosphere na binibigay ng Halloween, atmosphere ng Satanas. At Satan is the father of all lies. Kung maghahanap ka ng pinakasinungaling, yapin siya yun. No? Lahat ng magandang tingnan, pakikita niya sa iyo, sineselebrate ng karamihan, celebrate mo din. Pero mo balo, that during these times na nakabihis ka na ganito or yung mismong anak mo, you are actually allowing this unclean spirits to penetrate yung pagkatao ng anak mo. And I've heard testimonies about that. Former Satanists, mga dating satanista na nakakilala sa Panginoon, panoorin niyo sa YouTube or sa Facebook, testimony nila kapag Halloween, meron silang mga kadasal na ginagawa. Really? Kala nyo, dito. Tapos ito pa, Halloween, ikit kay Maku. Di ba? Takot kang mag-CR pag November 1. Paghating gabi kasi ikit kay tatang ko. Tapos may paru-paro. Binisita na ka nga po mo. Alam mo, kamagulangan, ito yung pinakamahirap baguhin sa atin Ito ang pinakamahirap baguhin. Tumatawa kayo, pero deep inside, siguro may muwako ka na ako. Ba't pipilit mo? Tatangkipin dito Susula po. Church, I don't believe in ghosts. Ako po maniwala kang multo. Ako personally, ako maniwala. Pero maniwala ako ka rin unclean spirits. Bad spirits, maniwala ako ka rin. Kasi mismong Panginoong Yesus, yan ang mga kinask out niya, di ba? Nung nandito siya. Pero, ghost, or multo, na ibig sa parang nagbalik mundo yung isang taong namayapa na, that is something unbelievable. You know why? Dahil kapag dumating na yung oras mo, dalawa lang ang destination mo. Either sa taas or sa baba. Walang sa gitna.
Pag namatay ka, ka pwedeng maglamyerda. Di ba? Yan ang paniniwala natin. Paniniwala nila, si Jesus daw nagstay ng 40 days dito bago siya umakyat sa langit. Tama ba? No. The moment you die, no, nahiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo, dalawa lang ang pupuntahan mo. It's either sa langit or sa impyerno. At lahat ng mga namayapang mahal natin sa buhay, wala na silang idea kung ano ang nangyayari dito sa lupa. How much more na sila bibisita ulit? Bakit tayo napapaniwala na, sabi kay Ma ako nabingi? Why? Kasi nga, Satanas, he is the father of all lies. He will make you believe that this person that you love at na namimismong tao, binisita ka. Bakit? Para i-distract ka doon sa mga bagay na ginagawa mo para sa kaharian. Ako ilang beses na ako naka-encounter ganyan. Malakas po kasing pakiramdam ko sa ganyan eh. Chuko Japan. Meron kami binisitang tourist spot. Pagkapasok pa lang namin doon sa Arco, may naramdaman na akong kakaiba. Pagbaba namin, tinanong ko yung pastor namin, sabi ko, may naramdaman ako dito, may nakita ako kako. Something unclean. Let's pray. Sabi ko, yes, that's what we're about to do. Why? Sabi, because this place is a suicidal place. Yung bangan, napakagandang tanawin. Pag tanaw, kita mo yung Pacific Ocean, ang ganda nung cliff, nung bangin, makikita mo sa baba, ang linis ng tubig. Pero doon pala, pupunta yung mga Hapon para mag-commit ng suicide. Ilang beses yan. Then nakipaghilahan pa ako sa pintuan eh. Yung sa Lumang Church. But, sabi ko nga, ako maniwala kang makanyan, I know my authority. So, anong reason para matakot ako? Tayo mismo yung gumagawa ng sarili nating what? Kinakatakutan. No, mga parents. Pag may paru-paro, butterfly. Beautiful butterfly. Paru-paro lang. Di ba pwedeng paru-paro lang? Hallelujah. May mga noreng aliwakan na ako kanyan. Galit na sila. Ibig sabihin, when you want to be the salt and the light of this world, you practice everything through what? Kung ano yung nasusulat sa Bible. Pag wala sa Bible, ang sabi ng Diyos, sa Genesis, ang nilalang lang niya is lalaki at babae. Wala na iba. Kahit ano pang klaseng defense ang gawin ng sanlibutan, pwede sila mag-establish ng sarili nilang mga batas. No? And just to let you know, hindi po natin hindi tinatanggap yung mga ganitong klaseng pagkatao dito sa church. Sabi ko nga sa mga kabataan, we love this kind of people. Na hindi natin sinasabing, yes, mahal natin sila, pero ang pagmamahal may kasamang pagtutuwid. Tama? Hindi natin, we welcome them, we love them, we see them as who they are, no? Pero darating ang tamang oras at tamang panahon. Okay na? Tamang oras at tamang panahon. Sabihin natin, tamang oras at tamang panahon, nakikilos ang Diyos sa kanila. At ikaw ang gagamitin nila para ituwid kung ano man yung mali. Hindi yung kalub na Kenny, welcome, bro, sis. Inabalo na, nanungaos mo kayan eh. Tapos kalub na Kenny, okay, pengawal me, bawal yan. No, there's always the perfect time and perfect na panahon para i-deal yung mga ganong klaseng bagay. And I'm not saying that na hindi natin dapat wini-welcome yung mga ganong klaseng tao dito sa church. No. What I'm trying to say is, ikaw bilang Kristiyano, meron tayong mga kamag-anak na ganon, or meron tayong mga kaibigan na ganon. Again, perfect time, perfect place. Pero, hindi dapat tayo sa atin pa mismo nang gagaling na kinukonsinti natin yung mga ganitong klase ng practices.
Parents, as early as now, let's turuan natin yung mga anak natin. Aliwa muwi kami. Mas isa kaya buntok, dalaki at church. O Sam, assignment mo yan ha. O Jing, assignment mo yung anak ko ha. Kaya patino. I'm not saying na huwag natin gagawin yan, but I'm trying to say, tulungan po tayo. Hindi iaasa natin lahat kay pastor. O iaasa natin, tayo bilang mga magulang, ang unang dapat nagiging example sa kanila. Kasi nga, asin at ilaw ka. Hindi paminta at paritan. Sabi dito, the church has failed. Ito, masasabi mong, ano ba sa Tagalog ng failed? Nabigo. Masasabi mo natin na nabigo ang church or nabigo ang iglesia kapag ang mga pinoproduce ng Kristiyano, hindi mga salt and light, hindi asin at ilaw. That's the time where you can say, nagkamali ang church. Nag-fail ang church. Sino po dito mga asin at ilaw? Kasi alam nyo, if what we're doing, if the reason why you come to church is dahil sa programa, dahil magaling yung music team, magaling si Papsi magtamborin, magaling yung singer, or buri may akitin makanyan, pero walang na-develop sa atin na, alam mo yon, yung ganitong klase ng pananampalataya na kahit anong pagdaanan ko sa buhay, kasama ko ang Diyos. No? Na kahit ganito ang pinasinasabi ng sanlibutan, nananatili ako, wala ang huling salita, the final say is the word of the Lord. If hindi ganyan ang mga napoproduce nating mga Kristiyano, kagaya ninyo, then we failed. Hindi importante gaano kaganda yung preaching, hindi importante gaano kaganda yung music, or yung pagkanta ng mga worship team natin. It doesn't matter kahit gaano kadaming programa ang ginagawa ng church, may Stronger Together. Gusto ng mga kamagulangan sila din? Sabihin nyo nga po, this is where. No, hindi importante gaano kaganda yung programa. As long na hindi nagagawa ng church yung duty niya to produce this kind of salt and light Christians, then we failed. The ministry has failed. Problema kasi sa atin, may problema lang tayo. Sabi ko rin to sa mga kabataan. No? May think of personal problem. Kasi, lang kaya record lang kaya, leaders. O bakit wala sa ganito? Last Sunday, may personal problem daw po. May personal problem pala. Bakit wala sa church? Parang baligtad yata. O bakit alay kaya ngeni? Ito yung problema. Ba't parang baligtad yata? Dapat the more na struggle ka, bless ka, the more you actually seek the presence of the Lord. Kasi doon lang ang totoong kapahingahan. Sa mundo, pag nilayo natin yung sarili natin, doon sa oras na nagsastruggle tayo, sa tingin nyo ba, nakakatulong yon? Sa tingin nyo ba yun ang solusyon? Hindi. Kasi imbis na lumapit tayo sa Diyos, anong ginagawa natin? Tinutulak natin papalayo. Message na kang kaya ka magsin. Uy, kaya tamo bukas ha? O RRF tamo. Magsin. O eating fellowship tamo bukas. O hindi totoo? Pag RRF or pag service natin sa Sunday o midweek, Kingdom Invasion, magsin. Hallelujah. Pero pag eating fellowship, may nabano rin kaka-eating fellowship. Hindi ko maintindihan, no? Hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon, Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kasi gusto ko maintindihan yung sitwasyon ng mga iba nating kapatid. No? Consistent naman sila sa RRF. Bakit pagdating ng Sunday, which is yung mas importante pa talaga, doon sila wala. Lord, gusto kong pa-realize mo nga sa akin kung ano bang sagot. Kasi hanggang ngayon, I'm still wondering what's the reason. Kasi kiniklaim natin na mahal natin ng Diyos.
Tama? Kiniklaim natin na masaya tayo sa presensya ng Panginoon, pero ayaw nating magbigay ng oras. Anong gusto mo? Puro RRF na lang. I'm not saying RRF is bad. I'm just saying, if you're an RRF leader, pero hindi ka nag-church, unchurch ka pa rin. Ibig sabihin ng unchurch, wala ka pa rin sa church. Hanggang mag-RRF ka, Aldoldo, pagalan may pastora, pagalan may mamsi, 1B1. Yung Sunday, na pinaka-importanting araw ng pamamahinga, corporate worship. Sama-sama tayong sasamba at magpupuri sa Diyos. Yun ang hindi mo kayang bigyan ng oras, kapatid. Questionable para sa akin ng pinaniniwalaan mo. Kiniklaim mong mahal mo ang Diyos, pero ayaw mong magstay ng 2 oras man lang dito sa church. Parang hindi yata, diswak. Sipin nyo 6 days sa loob ng 1 linggo, sa'yo na. 6 days 6 days. Ang hinihingi sa'yo ng Lord o ng church, 2 hours. Pag Sunday. Computin mo nga yun, 6 times 24. Kasi 24 hours tayo a day. O, may compute ko pa, di ba? Kasi hindi mo mabilang, kasi masyadong mahabang oras na ang nilaan mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, yung 6 na araw na yon. Ngayon, ang hihingi sa'yo ng Panginoon, anak, 2 hours mo every Sunday. May pwedeng lakwan ng obra mo? May pwedeng lakwan sa guling pipipyan mo? May pwedeng lakwan sa guling tindahan mo? 2 hours? For the last 6 days, in-enjoy mo lahat ng sarili ng oras na binigay sa'yo ng Panginoon. Paggising mo, tayo mga parents, masyado tayo maraming responsibilidad. Ito na, maghahanap buhay na para sa mga anak. Piblasan mo yung anak mo, mag-prepare ka para king pamaglako na. Diba? Tapos, alagaan mo yung asawa mo. Yung minsan, tayong mga nanay, wala na tayong oras sa mga sarili natin kasi nabubuhos lahat sa pamilya. But I'm just saying, for the last 6 days ng buong linggo na yon, hinayaan na ng Diyos na sa'yo. Ngayon, yung 2 oras pag Sunday, minsan, mainip tapa. Hindi nagja-jive, parang hindi swak yung sinasabi mo sa pinapakita mo. Sabi mo sa katim mo, 2 hours mo. Plus 30 minutes pagdating meeting mo. Pero nanuya mo itong 30 minutes na ito. Nanuya mo itong 1 hour ito compared king 6 hours or 6 days na in-enjoy mo sa trabaho, sa pamilya mo, yung buong araw na yon. Alam mo yun, ang totoong nagmamahal sa Panginoon, makinig kayo. Kasi gusto ko bang maintindihan natin Gusto ko maging, alam niyo yun, yung walang nasasabi yung ibang tao sa atin. Tas-tas ka mong gamat ka rin, nakamamagatin. Hindi totoo? Tas-tas ka pa mong gamit ka rin. Etc., etc., etc. Kung minsan, yun yung mga nagiging reasons kung bakit minsan natitisod yung iba sa atin. No? Kasi hindi nagja-job yung pinaniniwalaan natin sa ginagawa natin. Ang taong in love sa Panginoon, ang isang taong in love, gusto niya laging kasama niya yung taong mahal niya. At kung tayo, sinasabi nating mahal natin ng Panginoon, the only way for us to be with the Lord, to enjoy His presence is by what? Sunday. Ngayon sasabihin mo sa akin, mahal mo ang Diyos. Pakita mo. Okay pa po ba kayo? Baka po pwede yung kwanda ng Tita Son. Sabi ko sa inyo, maganda kayo Ngayon, dito po siguro ako magtatapos. Ano ba yung difference ng good thing sa good works? Ulitin ko po Good things versus good works. Pag sinabing good things, kung nagbigay ako ng pera para sa charity, good thing yon. O yung mga mayayamang politiko, or mga kilalang tao, nagbigay sa charity, nagbigay sa mahihirap, kagaya ng ginagawa ni Willie, no? Ng mga philanthropist na mga mayayaman na mga kakilala natin dito sa buong Pilipinas. Kapag nagbigay sila, halimbawa, nagbigay sila sa mahihirap, or nagbigay sila ng something na ganito, good thing niya po ita. At pwede mong gawin yun kahit wala kang Diyos na pinaniniwalaan. Amen. Kahit wala kang Diyos kis sarili mo, pwede mong gawan ta. Tama ba?
You can be a good person even you without believing in the Lord. Ang dami kong kakilalang ganyan. Mga atheists, mga walang kinikilalang Diyos. Pero kung magbigay para sa mahihirap, talagang all out. That's a good thing. And I'm not saying that good thing is bad. Hindi ko sinasabing mali yun. Ang responsibility natin bilang mga Kristiyano is not to do good things but to do good works. Ngayon, paano na nagiging good works ang isang good thing? Nagiging good works ang isang good thing kapag after mong ginawa yung isang bagay na mabuti, pinakilala mo ang Diyos. Kumbaga, yung motibo why we do this is really secondary yung pagbibigay, but really gusto mong itong tao na ito makilala niya ang Diyos. Sabi dito, we are called to do good works. That's more than a good thing. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your lights shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Until God is attached on that good thing, it's only a good thing and not a good works. It's a good thing. A good work only becomes a good thing when it benefits the people at ina-advertise ang Diyos. Hindi naintindihan ng iba. Ulitin ko. If God is not being advertised, kung hindi na napapakilala ang Diyos sa ginagawa mo, good thing lang yon. Hindi pa siya nakagraduate papuntang good work. No? But when you do that thing, yung good thing na yon, now, di ba? Let's say, nangangailangan ng kapatid, sa lumapit, binigyan mo, good thing. Paano siya naging good work? Kapatid, pwede ba kitang ipag-pray? Hanggang sa mag-o-open na yan sa'yo, hanggang sa darating na yung pagkakataon, magtatanong na yan about sa kung yung saan ka nag-church. Tama ba? Kasi nakikita nila sa'yo. Nag-start sa good thing, pinag-pray mo, nakilala ang Diyos, nabaptize, naligtas, good works. Bilang mga Kristiyano, hindi ko sinasabing wag tayong tumulong sa mga taong sinasabi ko lang, every time we commit these good things to these people, wag nating kakalimutan na i-advertise ang Diyos. Hello? Naintindihan tayo po. Ngayon political season, tama ba? Dami ng mga nagbo-motorcade. Diba? Political season, meron tayong kanya-kanyang manok. Meron tayong kanya-kanyang mga pambato. Kuminsan, talagang nilalaban natin. Diba? Naalala ko nung kay Lenny, yung sa takbo Lenny. Nung humabol siya, as in, kahit mumuran, yung mga supporters niya talagang takbo talaga para kay Lenny. Ikata mo rin, meron tayong mga kanya-kanyang kandidato and that's your right, no? Hindi nagdi-dictate ang church kung sino man ang gusto niyong iboto. Vote what you think is good or vote who you think is right. Ano niyo yan? Karapatan niyo yan, no? Minsan, pinangangampanya natin, uy, huwag mo nang kalimutan ha. Ganito sa balota, no? Mag-effort tamo na i-advertise itong mga tao na to na gusto nating makita nakaupo sa posisyon. Your own preference. Nag-e-effort tayo, gumagastos pa tayo minsan, makyabe tamo ka rin motorcade, and there's nothing wrong with that. Kasi maniwala ka rin tao ngayon ing makasahop king arayat. Hindi tama? Hindi totoo? And there's nothing wrong with that. Ngayon, dito lang tayo nagkakaproblema. Kung makapag-effort ka para sa mga sarili mong kandidato, wagas. How about, yumuko na lahat. Hindi pa man ako tapos. Ganito tayo mag-effort sa mga pinaglalaban nating mga politiko na gusto nating manalo, no? Nag-e-effort tayo, minsan pagluto talo or pinag-aano natin sila, pinangangampanya natin sila sa mga kapitbahay natin. Sana ganun din ang Diyos. Alam niyo 'yon? Walang mga kapink, walang mga DDS,
walang mga unit team. Alam niyo yun? Kung mag-effort tayo every election, kung ganito na lang siguro ang effort na binibigay ng mga Kristiyano every time na pinapakilala natin ang Panginoon, no? Yung talagang takbo Lord, takbo para kay Lord. Pwede ba 'yun? Yung nakaano lahat. Tapos may fun run. Takbo para kay Lord. Charity para kay Lord. 'Di ba? Ano pa? Oh, food, ano ba 'yon? Feeding program para kay Lord. Karakal magaling magluto kayo na, hallelujah. Imagine if yung same effort na binibigay natin sa mga kandidato na to, ganun din yung effort na binibigay natin just to actually share the gospel. Sa tingin nyo, nang malyari kay Kenny, alam nyo, sabi ko nga kanina sa mga kabataan, kung ang discipleship lang madali, dapat lahat ng churches, mega churches na. Kung ganun lang talaga kadali ang discipleship. Ang problema, hindi siya ganun kadali. Oh, wakano na Levi. Amen? Political season. Effort tayo sa mga pambato natin. Kung nag-e-effort ka para kay kung sino man yung mga yan, no? Ipakilala mo naman ang Diyos sa mga kapitbahay mo. Ipakilala mo naman ang Diyos sa pamilya mo. Di ba? Minsan, unang-una nating nire-recruit na bumoto sa mga tao na ito, yung pamilya natin. Tama? Ganun tayo mag-effort, doble pagdating sa tao. O ngini advertise mo Diyos siya. Di ba? Sabi mo kaya 2 hours mo. Tumayo po tayong lahat. May natutunan po ba kayo? Kumusta po yung mga noon ninyo? Alam nyo, minsan kasi kapag ang mga topic sa church ganito, minsan nagiging kontrabida yung dating ng pastor eh. No? Parang ayaw natin na tinutuwid tayo sa mga hindi natin napansin na ay mali na pala. Minsan dahil naging tamang edad, minsan dumadating yung medyo kasyasan tambuntok, ayaw natin na tinatama tayo. Tama ba? Hello? Mga kamagulangan, tulad niyan. No? Tintamong mga professionals, mga senior citizen, mga parents. And then, makakarinig ka ng ganitong preaching on stage at some point. Tapos yung mag-preach, mas nanakya-pagkaya ka. Diba? Sabi mo sa katabi mo, yugyugan mo yung bagya. Yugyugan mo yung bagya. Pa-remind na pong Lord. Pa-remind na po. Kristiyano tamo. Alita mo normal mong Kapampangan or normal Filipino na nagsistay dito sa bansa na to. We are Christians. Salt and light, sabi ng Bible. And you and I have a responsibility. Gusto natin na makita yung pamilya natin na maayos. Gusto natin lumaki yung mga anak natin na hindi sila sakit sa ulo. Salt and light. Tama ba? Mga kananayan, mga katatayan. No, nire-remind tayo ng Lord na ito yung mas importante, anak. No, minsan nagpapakabisi tayo sa pag-arrange ng kung ano-ano sa church, no, pagpe-prepare ng communion, pag-aayos ng stage, paglilinis, etc., etc. Secondary ministry lang 'yon. Your ministry is this, salt and light, represent Jesus, embody Christ. Ne? Yung ministry tamo, aliway tang magtimplakan Diyos para king kay, kung communion. Aliway tang mag-prepare kang osya para king communion. Aliway tang tumutugtog ka para kang Lord. Secondary ministry mo ito. Ang pagkakatawag sa atin, salt and light.
At walang pinipiling edad yon. Kay bata ka, matanda, or professional, it doesn't matter. If ikaw, malinaw sa'yo kung sino yung Diyos na sinasamba, malinaw sa'yo kung sino yung Diyos na sinasamba mo, hindi mo ikakaya yung pagkatao mo bilang Kristiyano. No? Nag-o-overflow dapat yan. Tama po ba, mga kamagulangan? It overflows. Yung pagmamahal mo sa Diyos, nag-overflow. Ngayon, lahat ng tao makakakita sa'yo, lahat ng mga tao makakasalamuha mo, nakikita ang Diyos. Wala ka pa mang sinasabi, umiiyak na. Hindi dahil, Mars, kamusta? Hindi dahil meron silang kailangan. Akakit baka mo, yung problema nila, nalilesen na kasi nakikita nila ang kapayapaan ng Diyos sa pagmumukha mo. Di ba? At ang pagiging salt and light, hindi lang sa kung paano natin pinapakita na magbabasa tayo ng Bible, na nag-worship tayo. It's really more on how you speak. It's really more on how you act. Kung paano ka sa bahay, kung paano ka sa mga kaibigan mo, kung paano ka sa work. Kung nakikita ba doon, kung talaga bang ikaw, talaga bang Kristiyano ka ba talaga at pinaniniwalaan mo ba talaga ang Panginoong Hesus. Madaling magpanggap. Kahit araw-araw mong basahin yan, araw-araw ka magdasal, kung hindi mo naman sinasapamuhay, fake, pasensya na po ha, masakit na eh. Pero ito ang katotohanan, ang pagmamahal sa Diyos, nakikita sa gawa. Huwag na sa salita muna, sige. Kasi lahat yun, pwedeng magaling tayo lahat sa pagsasalita eh. Kung minsan, napapaniwala nga natin, o misa, okay po. Yung gawa. Di ba? At kung lahat, imagine ninyo, lahat ng mga magulang kagaya ninyo. Lahat ng lola at lolo kagaya ninyo. Lahat ng mga professionals kagaya ninyo. Sinasapamuhay ang Diyos. Ano kayang klaseng society ang meron tayo? Ano kayang klaseng tahanan ang meron ng bawat Pilipino? Amen? Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful, wonderful morning. Lord, once again, nangusap ka sa amin. Lord, we absorb everything. We absorb and we are about to practice kung ano man ang narinig namin. Hindi lang narinig, kundi i-apply namin, Panginoon. Unang-una, sa aming pamilya, sa aming sarili, hanggang sa mga taong aming makakasalamuha, Panginoon. Ano man ang aming narinig sa umagang ito, Lord, remind us every day na meron kaming desisyon na kailangan gawin araw-araw. Lord, yung desisyon na piliin ka. Yung desisyon, Panginoon, na mas unahin, Panginoon, ang yung ministeryo. Yung desisyon, Panginoon, na mas unahin yung priority namin, Panginoon, to seek your presence. Responsibility namin, Panginoon, bilang mga salt and light to always have this biblical perspective. No, para i-address yung mga hamon namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that truly, Lord, ginising mo kami na bago ang aming kaisipan sa umagang ito. And we pray, Lord God, na hindi ito mananatili ng ganito lang. No? We pray, Lord, that your presence will continue to remind us every time we read your word, every time we pray, every time we worship, Lord. It's pinapaalala mo sa amin, Panginoon, kung ano ba talaga, kung sino kami. Kung ano ba talaga ang pagkatao namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. We give you all the honor and glory and praise. In Jesus' name, amen. Upo muna po tayo. Amen. Are we all blessed? Ayan, for the energy la. So, we all know that October is a month for teachers. Amen?